kayo ang sasagot ito. Bakit? Hindi ko pwedeng sa akin manggaling ito. Why? Siyempre, bias. Kailangan mo sa pinagpite. Pero hindi nakakasin ko. Hindi ko alam kung nakapansin natin. Tay, ano ko? Ano na ako? Nakapansin mo na parang bulutog yung ulit ang Maynila. Bakit naman masyadong tayong parang ikilig ng palikat na ang liderato ng gobyerno? Parang pawagin ka ako na wala. Ito nga lang, naalala yung mahabang pa ako ng tayo sa sinyon, naalala niyo, yung galing ako na hindi mo paano sasabihin sa taong bayan na linisip mo yung tapat ng bahay mo kung yung tapat ng opisina mo puro edyas. Hindi nga, kasi make sense. Tay, kapag kita mo wala na karing over na Maynila. Tingnan nyo, lalapit nito lang ang LGU sa buong Metro Manila. Lapit nila. Sa NCR. Ayun, lapit nito tayo. Koleng tayo sa paglago. Ayun, kanino pong galing yan? Tingnan po ninyo. Philippine Statistics Authority. Hindi po galing sa akin. Talo pa tayo ng materos. Yung materos ang tinitignan ng bukid mo. Pero yan pala. Yan, 2022, 2023. Number 3 tayo eh. Nung umupo, yung number 16 tayo. Naging number 3. Kaya tingnan ninyo. Ulit lang. Pang-labing ito out of 17. 9. Dito, ulit lang tayo. Dito naman, number 1 tayo. Number 1 tayo sa krimen. Ewan ko. Sa buong Southeast Asia, number 1 tayo sa crime index. Ng Philippines, ba't Manila? Puro city po yan. Kuala Lumpur, Jakarta, Ho Chi Minh, Cebu, Johor, Iloilo, Makati, Hanoi. Anong ibig sabihin yan? Nagbalikan naman ang mga adik? Kaldapir, Snatcher, Japper, Patayan, at si Pati, kumalik na sa rekto. Ano nangyari? Ay, naalala niyo ba? Ito, eksakto, Kamitingan Buwaso. Hanggang madaling araw, nakikita ninyo ako sa kalsada. Naalala niyo ang araw? May gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. Ang gobyerno sa Maynila, walang namimiss yun na yun. Namimiss yun na yung gobyerno mabilis kumilos. Namimiss yun na yung gobyerno habang natutulog kayo ng panatag sa labas ng kalsada ninyo, may gobyerno ba? And now, help me make Manila great again. Akakat at ang huli para uwi na. Gutom na ako. Alas 12. At kapag nagtagal ko ng konti, mga kasi next judicial. Pero ito ang pinakamahalaga. Okay. Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga yun sa inyo. Ano naman? Nay! Nalulungkot ako
na itong mga dati kong kasama. Noong araw, puro papuri sa akin. Nakaroon klase ko. Ngayon, ako na ang pinakapasama sa mata nila. Ang sabi, si Orwin, maraming iniwang buhay. Narinig ka? Narinig ko rin. Gusto nyo malaman na sa loob? Dapat ka. Bakit? Pero ang tao namin yun. Gusto nyo ba marinig ang sagot sa akin mismo? Dapat din. Why? Leaders should owe. Ang mga leader, dapat panindigan niya ang bagay na ginawa niya sa kanyang nasasakupan. Ang leader, hindi ang tumuo na mga galeri kung saan-saan at kung sino-sino ang sisisihin. Leaders should be held responsible for his action for his people. Tama ba yun? Read ko. Taas ang kamay ng may anak nito. Ang alay ko, ang dalawa pa kayo. Iiwas sa inyo may asin ko eh. May anak kayo. May apo. May pamilya. Read ko. Nalulog-tulog ako. Kapag walang makain ng anak niyo, gagawin mo na. Wait. Di nga. Talaga? Kinarapos nyo? Tinagawin nyo? Bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. Bakit? Nay, in 2019, when you elected me as your mayor, I took the responsibility. Wala kayong narinig sa akin, sinisigo yung sinunod ko. Wala kayong narinig sa akin, itinuro ko ang daliri ko sa nakaraan na walang iniwan sa akin pera. Sa lusog ng Manila. Anong ginawa ko? Kuminis ka. Una, nililinis ko ang Manila. Sa pagkalungkot. Pati nga tayo sa pinapakaw ko sa labas ng opisina ko. Pinakayos na, sumusunod nga pa. Lahat ng tulongges, pinagsabihan ko. Ano sabi ko sa kanila? Kayo, ng mga tulongges, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Nanay mo nga, hindi kayo papandayan ng ganito para sa kaba. Pero gusto sa kanila. Maratag kayo. Yung mga tulongges niya, pag ginawa yung krimen sa Maynila, ang ikamamatay nila, kuya. Dahil hindi ko sila titigilan ng hindi sila nananakot sa mata ng batas, iaharap ko sila sa mga taga-Manila. Kinausap ko ang mga negosyante. Sabi ko, patawarin na ang Manila sa pangako sa inyo. Bumalik na kayo dito. Bumalik na mga negosyante. O in fact, napakiusapan ko pa, McDonald's, Jollibee, Jockey, ang sabi ko, uy, baka naman pwede. Yung mga senior citizen ko na malalakas pa, gusto pa magtrabaho, pwede ba? Iyahay mo yun. Ginawa nila. Lahat ang ginagawa natin sa Manila, ginawa ang DILG Memorandum. Kinokopya na tayo sa buong bansa. Umaangat na tayo. From number 16, number 3 na tayo. Boom! Nabundok tayo ng pader. Nagkaroon ng pandemya. Mahuhulaan nila.
na magkakapandemya. Anong epekto ng pandemya? Walang ekonomiya. Nino? Ng Maynila? Hindi. Ng Pilipinas? Hindi. Ng buong mundo. Walang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Walang trabaho. Walang pizza. Walang pizza. Walang chicha. Tama ba rin? Anong ginawa? Bilang sa mga 3 buwan. 90 days. Pagbukana ng lockdown. Hindi ko inumiyak ang pamilya ko. 3 months. Sa city wala ko natutulog. Kaya sinukin. Hindi ako nakita niya na 3 buwan. Ni silip, ni dumaw. 1 oras at haliman ko gabi. Hindi, bakit? Nagkaalala na ako bayan. 2 milyong tao ito. 2 milyong bilhin. O, ano naging epekto? Tay, kayo, ang mga nangabuhay dito, kayo mismo, na nandito, sa dito, isaksi kayong buhay, matapos ang ilang natin ipagmamalaki sa buong Pilipinas. Noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Ganon, may food box. Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay. Sa isang bahay, 4 na pamilya, 4 na food box. Hindi per bahay. Tama ba rin? Hindi mga nauubos yung food box, umarating na naman yung sa food box. Tama ba rin? Hindi mga binibenta na sa online. Okay na yun. Gusto nyo lang ka. Pero, masasabi natin, walang nagutom sa Maynila. Tayo lang sa buong Pilipinas. Siya sa atin kung ninyo ito nagtatampo sa akin ng ibang mayor dito. 1,600 plus local government units sa buong Pilipinas. Maynila lang ang nakabili ng sarili niyang bakuna para mabakunahan kagad tayo dito sa lungsod ng Maynila. Sa India nagkakaubusan ng oxygen. Sa Pilipinas nagkakaubusan ng oxygen. Sa Maynila, puti-puti kang tangke ng oxygen para sa COVID patient sa lungsod ng Maynila. Tayo lang na rin disipir. Kusing-isma, mulnupiramir. Daang-daang libo ang halaga ng bawat isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyente ng Maynila na may COVID. In 52 days, maninigala pa kayo wala kung 2 buwan nakapagtatag tayo ng COVID-filled hospital sa Luneta worth 300 million pesos. Habang kinakaharap ko ang pandemya para iraos araw-araw ang buhay sa gutom at pangamba sa sakit sa bandang kanan ang bawat Maynila Manileño. Sa kaliwa, anong ginawa ko? Tinupad ko yung pinangako na ayusin ang Maynila. Habang may pandemya, tinatawag Condominium 1. Condominium 1. Pinondominium 1. Pasay Community. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, mga pamahay. Bakit? Marami sa inyo dito. Alam na namang iswagan ako. Isuyo lang. Sino dito? Taga-Maripayo. Nakira kami sa Maripayo, Galati. Nakira kami sa Tagumpay, sa San Diego, sa Mabuhay, sa Tuason, sa Kagitingan. Alam ninyo, kaya alam ko pakiramdam ang walang sarili niyo. Kaya pinriyundan ko pabahay. Walang tapunan sa Nagatagatan. Walang tapunan sa Sapang-Palay. Walang tapunan sa Cavite. Dito pa rin sila naninirahan sa lungsod ng Maynila. Itinatag Rosario Almario Elementary School.
Nakita niyo na ba ang sawa kayo? Dahil ba, Holy Child? Tama ba? Fully air-conditioned public school. Bagay. Nagkalaman ko na siya. Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Albert Elementary School, all 10-story fully air-conditioned public school, Magsaysay High School, itinatag Paseco Hospital, itinatag bagong Hospital ng Maynila, 10-story fully air-conditioned, nang hindi ko malaman bakit hindi nyo magamit ang MRI machine na binili ko at CT scan machine na binili ko. Ayan, ano sinabi ng St. Luke's? Kain, ano? Saan ko pinag-pero na yan? Hindi ko ka dito. Bilang isang ama, ginawa ko ng parang nag-abilidad ako. Hindi talino ang ginamit ko. Abilidad bilang isang magulang, makaraos lang ang iyong nasasakupan. Ano? Yorme, saan ka namunta? Sa gobyerno. Ang lalo mo naman ako sa gobyerno. Amerika namunta, Pilipinas namunta, ikaw namunta sa Pilipinas. Oo. Sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Sino may-ari ng Development Bank of the Philippines? Magaling salita. Inukwestra ko para mas madali natin maintindihan. Itong ulo ko, hanggang ka, yan ang buong gobyerno. Dalawang isa. Isa sa Wakali, isa sa Napa. Sa kaliwa, puno-puno, siksik-liglig, umakaw pa. National Government Financial Institution. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Sa kanan, City of Manila. Alas. Ano ang ginawa ng ama ng Luzon ng Maynila? Tumukod sa kaliwa, inilagay sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Gobyerno ba yung nasa kaliwa ko? Gobyerno ba yung nasa kanan ko? Sino nagpalitan ng pera? Pero sino nagpapang ng pera? Kaya salamat sa Diyos, nakaraos tayo, hindi tayo ngayon, buhay tayo bahay. Kaya gawin mali. Mali na yun. Mali. Diba? Eh kung yun po ay mali, kaya ako na kayo na magtako sa isang Diyos. Pero makapaglalakad ako ng balasa, ng balagkas, ng mabalos, ng Dualhati, ng Saragosa, ng Langambula, ng Borgo Kiningan, ng Lumayan sa Tiko, Batang sa Ilong. Isa lang masasabi ko, kapos kami ng pandemya. Naikawin namin ang mamamayan. Ay, yun ay mali. Mali daw sa kanila. Ay, kung yun ay mali, hindi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Sino may istorya ko lang? Sila. Sino nagkapuga nun? Sila. Ayun, mali-mali. Pwede na pumahan. Sa kanang kakakapa, bakit 2024 lang nila naalala ko yung namin? 2022 pa ako lang. Tay! Ako tayo mag-uwian. Pwede ba ako makisuyo? Promise? Pwede nyo bang ipadala yung mensahe ko? Kasi malamang sa hindi, patatawag din kayo mo. Pero, ito naman yung mensahe ko. Pag nakita
Papabayaan mo sila. Sasabihin ng utang. Pwede ba? Sabi niyo naman. Ay, may pinasasabi sa inyo si Yorme. Puro kami utang. O, pag sila ay sarap kayo dyan, si Yorme na lang magpapabayad ng utang. Pwede na? Okay, o. Gusto niyo pa talaga akong pumalit? Bakit sinachorok-chorok ko lang ako? Talaga? Taas ka na kamay na gusto akong pumalit? Labis? Pestan? Mamatay na sila? Ayaw ko kayong mag-disgrasya, kayo mausap ko. O sige, papalit na ako para sa inyo. Pero may ipagtatang sa saglit. Kasi importante sa tao at leader, kwenta sa class. Ano yung pinapasok nyo, alam mo yung pinapasok nyo. Tama na rin. Nay, mukhang mahihirapan ako na kasi yoga ko lang naman, hindi pa naman magagawa. Piling ko kasi, wasak na yung gobyerno ng Manila. Piling ko lang. Huwag naman kayo magdala. Gawa ko na dati, hindi kaya na ng gawin ulit. Tama ba? Kaya lang, meron akong pangangailangan na hihingin ko sa inyo. Kasi kailangan kong maging mabilis ulit tumilos. Yung mga kontrabero, yung mga pasake, kailangan mo wala ka dyan. Bakit? Hindi ba makakontra lang dahil sa pinilita, di balik wala ang tao. Tama ba rin? Tayo yung basura, mas maraming pagkailan kaysa sa pagkakaroon. Mas maraming pagsisig kaysa sa trabaho. Tama ba? Bumalik tayo kung nakakonsenta. Kung nakakonsenta, naiintindihan ko sa kapag nalalanduga, kapitingan, ang bako. At tapos susunod ito sa lumalhati, kung sa bigasan, kung sa market shop. Ang susunod ito kay Tomboy, yung gulaman. Sa nakakawalas, alam si Tomboy. Yung 1980s. Tama ba rin? Ngayon nabalik tayo sa pagkatong yun. Hindi tayo pamante, umatras tayo. O ngayon, gusto nyo mabilis ang gobyerno. Pwede ba ako mag-request? Pwede straight? Hoy! Nag-iinip kayo ng sagot! Sisigilin ko kayo! Ay, disip ba? Pagtapos sa eleksyon, pipili ako ng dependentaso. Bubuksan ko yung bintano. Tingnan ko yung problema. O, halimbawa, o kayo mga tinatundo. Tumukan sa inyong pangako. O, after eleksyon. Ito naman ang sigilin nyo. Pwede? Sige! Ramis! Nandiyan niya, Mami! Hermani! Junior Lima! Jesus Taga! Paolo! Ito, buwag ko. Oy, pero, naalala niya ng tata tayo. Sipag ng tatay nito. Actually, mahal natin yung tatay niya. Bagay talagang congress mo sa todo ng mga kapatid. Aanin mo siya, Eric Ian Yega! Hindi rin naman ng tao. Ispalinghano na. Ibig sabihin, exactly na gusto bang makapagling. Ay, hirap ka na. Alam niyo kay Ian, isa na lang ang kumitigas. Yung tungkol niya. Bilis. Si Ian po, taga-Batangas yan. Taga-Tanawan na lang. At siyempre, ang ating pinamahal ng Doktora ng Dundo, Doktora Irma Almoso. Kaya, tayo na.
yung tsura niya? Pangalawa ko lang. Ganyan-ganyan ako kung binoto ng kusyan ako. 23 anos ako. Kaya ako, almost 27 years na yung public service. Kung nakuha niyo ako, ganyan ako kasariwa. Ngayon, ginugyot. O sige na. Pwede ba isingin nyo na sa akin? Ito ang anak ng misis ko. Si Joaquin Dumagoso. Hindi ko na alam kung may nagkakulit dito. Di ba? Palayo ng tatay ko ni Joaquin, si Bukete. Joaquin yan. Dahil sa tatay ko, si Joaquin. Kaya, straight! At ang bago natin masipag na Congressman Ernest Felicio. O ito na, yung aking vice mayor, may asin pa. Kung alam po siya 19, naintindihan niyo rin, dalang-dala na yan. Magaling ang kanyang ama na naging vice mayor. Aral sa kanyang. Nagtapos sa political science sa Lasal. Ako, siya Lasal. Ako, Ateneo de Tondo. Sa ulo, elementary school. Magaling. Magiging vice mayor natin, Jill Atienza. Days to go. Lapit na. Pero, para mas madaling maintindihan, total, dalawang grupo lang naman ang pagpipilian nyo. Pagdating ng araw ng pag-upo, dalawang grupo lang ang pagpipilian nyo. Unang grupo, your best choice. Matamis. Yung kabilang grupo, ladies choice. Ang tatama talaga ng utak ninyo. Ayun ang sabi niya, hindi ako straight your missions. Langis. Makasapo. Sige, para lalo natin silang maalala. Yung kabila, para maalala natin sila. Sa Mayo, bigyan natin sila ng team song. Ito, team song nila. Pag-graduate na natin silang lahat. Tama ba? Tapos ako, uwi na. Maraming salamat sa inyo. Nagpusumin pa kayo. Mag-iingat kayo. Alagaan yung sarili ninyo. Pagod kayo ng ano.